niya. Kalaunan, humingi ang dayuhan ng mga sensitibong larawan at nag-alok ng mas malaking halaga kaya lihim na kinuhanan ni Ana na larawan ang kanyang pinsan. Napansin ng ina ng bata ang kahina-hinalang usapan at natanggap na pera sa CP ni Ana kaya agad inilapit ng kanyang ina sa barangay BCPC upang makausap at mabigyan ng aksyon ang kahina-hinalang ginawa ni Ana. Ayan po, papaliwanag naman po ng dalawang ating konsehal yung referral platform mapping. Para po sa pathway mapping po, o sisain po. Una po, dumulog po sa ating himpilan ng barangay ng nanay ni Ana. Bilang BCPC officer po, nagpakilala po ako, in case kung ako po ang nasa senaryo, nagpakilala po ako bilang desk officer, pagtanggap ng ulat, reklamo at pagtanggap ng ulat, pagkuha ng impormasyon tungkol sa inilapit, alamin kung saan ang panganib ng bata, ilayo ang bata ng sinumang maaaring magdulot ng panganib, at itago ang ginamit na cellphone o gadget ng may anumang kontak sa nasabing dayuhan. At i-refer po ito sa MSWD. Pag-refer po lang sa MSWD, i-report agad ang kaso upang magsigawa ng assessment case management, intervention plan o referral to PWD, PNPN, WP. Ayun po. Continuation after po ng referral po sa ating PNP WCPD. Dito naman po papasok yung pagsasagawa ng criminal investigation and pagpapreserve ng mga evidence po na nakala po o nakuha po natin dun sa bata. Kaugnay din po nito ang pagsasabi ng wag burahin yung mga larawan, yung chats, yung mga bank records, or any social media messages at para magamit po sa investigasyon at magamit po ng ating PNP para sa paglapit po nila sa kinauukulan natin siya. Dito rin po ang pagkausap po sa mga magulang para sa kanilang agarang desisyon sa pagsasampa ng kaso sa nasabing dayuhan. At lastly po, ang health facility or RHU po upang i-assess po ang bata po kung kinakailangan at mabigyan po ng counseling at psychological support ang bata po at ang kanyang magulang. At lastly po, ang aftercare monitoring, patuloy po na mabigyan po ng psychological support ang bata po kaugnay po dito sa nasabing case po ng aming